Ayan. So thank you po sa pagkakataon na ma-invite sa church na to. First time ko. Pero marami na ng matagal na palang mga nanonood sa amin dito. At ang mga kasamahan namin ay nakarating na dito. At least ay nakadalaw din. Kahit na doon kami napadaan sa matubig. Ang daming truck. Ang tagal namin nakalusot. Mali yata yung na-exit namin. So mamaya ay doon na sa tamang daan. Dating daan nga tayo napunta namin. So, yung pong nasabing topic sa akin ay tungkol sa family. Kaya yung ating pong pag-uusapan ngayon ay the secret of a happy family. Ayan. Magandang topic ito kung maraming kabataan. Pero kahit na ay maihahabol pa rin natin yung mga magulang. Okay? So pag-aralan natin sandali yung sikreto, yung papaano po ba ang masayang pamilya. No, bagaman marami sa atin ang medyo dala na. Hindi lang medyo dala na. At meron namang mga kabataan na narito. Ang ating pag-uusapan ay kung papaano po tayo magkaroon ng masayang tahanan na kahit na kumbaga sa araw ay palubog na tayo, pero meron pa rin mga mayayamang mga payo ang Panginoon kung papaano po tayo magkakaroon ng masayang tahanan. Gusto kong basahin yung King James Version. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Lagay na rin natin Tagalog. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Yan, galing po ito sa Magandang Balita Biblia. Meron po akong kinumpos na kanta na ito yung pinaka-chorus niya. Pero ang sentro ng message dun sa kanta ay church. Kasi kung titingnan natin, yung pong tinutukoy ay hindi lang basta tahanan, kundi pati yung iglesia. So ang ating pong topic ay ang sikreto ng masayang pamilya. Ang sabi po doon sa ating komentary ay, man proposes but God disposes. Ibig sabihin ay tayo pong mga tao ang nagpapanukala, nagpaplano. So ang Diyos naman ang tumutulong kung paano po natin ito matutupad sa isang matagumpay na pamumuhay. Wala pong tao, mga kapatid, sa ating mga magulang. Sige, upo muna tayo para makapwesto na. Okay. So wala pong tao, malalaki o babae, na nagplano na sa kanyang pag-aasawa ay gusto niyang magkaroon ng masalimuot na buhay. Lahat po ay puro masayang tahanan ang pinaplano. Ang ganda ng inyong topic sa crusade, pamilyang pinagbuklod ng pag-ibig ni Kristo. So, tama, related po yung ating topic, mga kapatid. Ako po ay tumira sa, maaga kasi akong naulila, mga kapatid. Namatay yung tatay ko, wala pa akong alam. 1 year old daw ako. Namatay yung nanay ko, grade 5 ako. So namuhay po kami na walang magulang at sariling sikap. Hindi ko naranasan, mga kapatid, yung may nagpaplansya ng damit ko, yung bang pag may mga kapatid na babae, ganon. Yan. May naglalaba, wala, sarili po talaga. So nakatira po kami sa bundok, sa bukid nung Masbate. Ayan, doon po kami nakatira at pagpapasok ako sa eskwelahan, nung wala na yung nanay ko ay walang magbihis ka na, wala, sarili mo talaga. At sa layo ng eskwelahan, mga kapatid, ay tinatakbo namin yan. Kasama mga pinsan ko at yung iba pamangkin. Dahil pagka mahina ang lakad mo ay hindi ka aabot. At ang masaklap doon, hindi ko makalimutan, mahirap din tong kamag-anak mo yung teacher. Ay kaunting diferensya, pipingutin. Nalit lang, kunti lang naman. Ay ba't may pingot? Ganon yung noon Ganon ka-stricto noon. Pero nakakatulong para tumino yung mga estudyante. Tapos ako ay gustong mag-aral noon sa AUP. Pero wala namang nagkikwento sa akin na pwede palang mag-work doon. So, wala gaanong nag-encourage, wala gaanong informasyon. So ako po pumunta ng Palawan. Nangisda po ako doon. Ngayon, nang tumira po ako doon ay iba-ibang pamilya yung tinuluyan ko. Meron po akong tinirhan na isang pamilya na napakaganda ng samahan. Hindi ko man lang naririnig na nag-away. Pero meron din po akong tinirhan na
Hindi ko alam kung ilang bisis mag-away sa isang araw. Actually, yun ang naging dahilan kaya na-trauma ako at medyo natagalan ako mag-asawa. Ako'y nag-asawa ay 38, wala na sana akong kasi ingat na ingat ako pag may gusto akong babae. Talagang natatakot ako, hindi kaya pala away to. Pag medyo masungit, ay wag na lang, pigilan na lang. Binigyan naman ako ng asawang, sayang nga lang, nagkaroon ng stiff neck eh. Hirap nang maglumingon kaya hindi na sumama dito. Ganda sana. Sabi ko, maganda pa man din sanang marinig mo yung aking sermon. So, ang aking punto po dito mga kapatid ay sa isang pamilya, wala pong matinong tao na gusto niyang magulo. Bagaman ang sabi ng iba ay gusto ko nang lumagay sa tahimik. Pero nung mag-asawa na ay, naku, mali, mas tahimik pala noon. Yan yung mga nagiging experience ng iba mga kapatid. At marami po sa atin ang may pamilya na bago nakakilala sa Panginoon. Sa atin pong pag-aralan kung gaano kabuti ang Panginoon sa isang pamilya. At meron nakakatuwang talata dito sa Aklat ng Kawikaan sa 19:14. Bahay at mga kayamanan ay minana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. O ayan mga kapatid, ang mabait na asawa ay galing saan? Ay yung masungit. Ano pong ibig kayang sabihin nito mga kapatid? Paano po ba malalaman yung mabait? Paano nyo po i-explain yung sinasabing mabait na asawa? Meron po akong ilang beses kong napanood yung mga gaya-gaya sa Reels ba? Yung lalaki, matagal sa ibang bansa, nag-abroad, 10 taon, ilang taon yan, tapos isusurprise yung asawa. Ngayon ay, alam ko napanood nyo rin yun eh. Palihim niyang hahawakan yung mata, nandun siya sa likod. Sino to? Sabi ng babae. Surprise! Sino nga ito? Yung matagal mo nang namimiss. Sabi ng babae, uy pare, ba't ngayon ka lang? Patay. Pero, mabait yung asawa ay babae. Mabait sa anak, pero yung namimiss niya, iba man. So, paano po natin ilalarawan yung kabaitan? Ano po? Meron ako mga nakita po rito magandang mga quotation. Ang sabi po rito, being soft-spoken doesn't always mean a person is truly kind. Ayun, hindi pala nadadala yan sa malumanay na salita. Ang bait nito, mahinahon. Hindi po yun pagbabatayan. Alam nyo, sa amin, sa Masbate, malumanay ang salita, parang Ilonggo din. Kahit galit na malumanay ang salita, papatayin kita. Patayon ta ikaw. Malumanay, papatayin ka na pala. Sa Ilonggo, ganun din eh. Malumanay din. Pero, ano na pala, galit na. Hindi po, sabi dyan sa malumanay na panlita ay maaring maging palatandaan. At sabi nga dito, a gentle or soft way of speaking may indicate kindness, but it's not a reliable or complete measure. Pwedeng ang malumanay, mabait nga yan. Pero hindi ibig sabihin, ayun na talaga ang sukatan. Ayan. Some people speak kindly in public but are very different at home. Tayo, mga Seventh-day Adventist, ay sobrang love natin yung sulat ni Mrs. White. Ang daming mga counsel, payo sa mag-asawa. Kaya nga, meron daw isang elder na pagka nagsalita, nagkwento, story of redemption ang dating. Ano po? Tapos pag nagsalita sa pulpito, wow, desire of ages. Well, verse, maraming alam. Patriarchs and prophet. Pero doon sa bahay, great controversy. Nakaka-relate ho kayo? Pwedeng napakabait sa labas. Masarap pakinggan pag nagsalita. Magandang makitungo sa kapwa. Pero sa tahanan, great controversy. Matindi. Meron, wala? Meron. Pero dito sana wala. Wala. Wala dito na, wala. Wala. Doon, meron. Sa iba. Doon na lang sa mga nanonood. Dito po ay wala. So, ang tao'y tumitingin tayo, minsan nami-misinterpret natin or minsan mali yung judgment natin sa isang tao. Mabuti yan. Pero ang Diyos kasi tumitingin sa puso. Tama, mga kapatid? So, hindi ho tama na maganda lang yung ipinapakita. Pero ang totoo sa loob ay hindi. Okay, meron pa rito ang huli.
True kindness is not only shown through words, but also through actions, character, and intentions of the heart. So, totoo na yung kasalanan na sa puso mo yun. No po? Kahit na ano pa yung makikita mo, kahit na dyan sa social media, ang dami dyang sumasayaw-sayaw ng mga ano, pero kung parang normal na sa'yo, nakikita mo lang, wala naman dito na parang ano kayang i-message ko, walang ganon, hindi yun nagdadala sa kasalanan. Kasi nasa atin yun dito. Tsaka yan. So, ganun din po mga kapatid sa ating pamumuhay. Ang kasalanan palagi ay depende sa motibo at sa takbo ng ating isip at puso. Tingnan po ninyo yung panukala ng Panginoon tungkol sa pamilya. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. So nakita po rin niyo mga kapatid, tama talaga. Ang babae ay bigay ng Diyos sa lalaki. Kaya lang dapat daw, sabi ron ni Haring Solomon, mabait. Yan. So susukatin din natin yung kabaitan at paano ang paraan para magkaroon ng masayang tahanan. The right way to build a home. Ayan. So, ang una po dito, kasi may tatlong susi na pag-aralan po natin. Number one, God is the key or Christ is the key. So, ito po yung right way to build a home. Ano? Kapag sama-sama na naglilingkod sa Panginoon ay masaya. Bagaman merong hindi nag-aaway na pamilya, hindi magulo, pero kung hindi magkasama sa loob ng church, ay hindi talaga buo yung happiness. Hindi po talaga matatawag na naroon ang kasayahan. Kung ang ama ay hindi mananampalataya, nako ay ang mga anak nararamdaman lang hindi kumpleto kapag sila ay pupunta na sa church. Kahit na yung ina ganun din. At ganoon din sa mag-asawa, ay hindi rin sila masaya kung ang kanilang mga anak ay naiiwan sa bahay, naglalaro lang, araw ng Sabado, sila yung nasa church. Naalala ko, natandaan mo Brother Gomer, may kinikwento si Brother Richard nung magkasama tayo dun sa Chaong. Meron daw siyang na-meet na isang matanda na 90 years old, mahigit na yata yun. Hindi ko matandaan kung saan yun. Pero ang lakas pa. Malakas, magaling magsalita, maayos pa. Pero nung nag-pray na at ano ang request nyo, tatay? Ang request ay, sana kunin na ako ni Lord. Ay, yung iba yung pasalamat kasi ang ano, bakit itong gusto nang kunin ng Panginoon? Nahiya naman siyang tanungin, pero naalala niya ang kwento. Bago pa yung nag-pray sila ay naglabas ng kalungkutan, yung tatay, na yung kanyang mga anak, dati ay active sa church, tapos bandang huli, wala na. Kaya yung mga apo, hindi na rin. So hindi masaya, tama mga kapatid. Kaya the best talaga is yung Panginoon ang nasa sentro. No? Kaya hindi po tayo dapat nawawala ng pananampalataya sa Diyos. May naalala akong isang nakakadibati naming atheist noon. Palaging nakakadibati ni Brother Richard. Gwapo, magaling. Talaga namang hindi siya naniwala na may Diyos. Yung pananampalataya, salita lang yan. Ang sabi namin lagi sa kanya ay, kapatid, wala kang panalo sa amin. Bakit? Paano kung meron? Kung wala, pantabla. Kung meron, talo ka. Pag ikaw, iniwanan ng mga kaibigan mo, pamilya mo, at wala ka pang Diyos sa buhay mo, anong gagawin mo? Alam mo, nitong 2 years ago, buhay pa si Dr. Medina, munta ako ng Arcelias, naroon! Uy! Nakagulat pa ako. Brother Susun, sabi niya, Kristiyano na ako. Nandoon kay Dr. Medina. Biruin mo? Tama yung sabi niya. Hindi ko malimutan yung sinasabi niyo. Na-experience ko yun. Naubusan ako ng kapatid, ang kaibigan, pati pamilya ko, tinakwil na ako. Doon ako naalala, sabi niya. So tayo, may Diyos tayo. Pero kailangan natin ilagay siya sa sentro. No? Mahirap yun. Kasi baka mamaya yung mga atheist, mas mabait pa sa atin. Kailangan lang ilagay natin siya sa sentro. Dito sa aklat ng Josue, kunin ko lang po itong last part na ito. Ngunit sa akin ng akin at ang aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Amen mga kapatid. Kaya yung mga babautismuhan, hindi ko alam kung kayo ba'y single or may asawa na. Kung kayo single, ay hanapin po ninyo yung makakasama po ninyo sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi po natin ginajudge yung hindi ka pananampalatay kasi ang dami po din ng mga na-convert. Kaya kung kayo po ay kayo lang mananampalataya, ay huwag kayong gi-give up. Kasi yung mga asawa, bandang huli, mas nagiging active pa. Biruin mo yung, may friend po ako sa Palawan,
napapanood naman nila ito. Kaibigan ko po yung babae, sabi ng lula sa akin, "Uy, Johnson, andyan naman yung manliligaw ni, bantayan mo, huwag kang matutulog nang nandyan pa yan, ha?" Bantay naman ako. Naku po, anong bantay, nagkagustuhan man. Katoliko So, sa madaling salita, naku po, problema talaga. Ay matutulog, maglalasing, alam na Sabado kinabukasan magsisimba, doon matulog sa pintuan. Hindi nila mabuksan yung kwarto. Kaya dumating yung time na dumadaan na po sila sa yung panganay nilang anak ay dumadaan sa bintana. At ang sabi pa nga ng panganay na anak, dumating pa nga yung time na kinakat niya yung tatay niya kasi naawa na siya sa nanay niya. Pero mga kapatid, ngayon, sobrang head elder siya. Naging kagawad din ng munisipyo at marami siyang tinutulungan ng mga church. So ganun, mga kapatid, kapag ang Panginoon ang nasa sentro, iyan ang pinakamahalagang sikreto. No? So, sabi dito sa Psalms 133 verse 1, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya ng mga kapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Ayan. So, mahalaga po itong unity. Sa aklat ni Mrs. White, Adventist Home 179, sabi, to come near to Christ is to come near to one another. The secret of true unity in the church and in family is not diplomacy, not management, not as superhuman effort to overcome difficulties. Though there will be much of this to do, but union with Christ. Ayan. Kaya, kapag ang bawat miyembro ng pamilya ay lumalapit sa Panginoon, ay hindi po pwedeng walang unity at hindi pwedeng kanya-kanya at wala yung pagmamahalan. Kung si Kristo ang sentro at habang ang bawat isa ay lumalapit sa Kanya, ay hindi po pwede na hindi maging maganda ang samahan. Ang pamilya dito sa lupa ay isang halimbawa ng, kumbaga, munting langit dito sa lupa, mga kapatid. So, kaya nga sabi, to come near to Christ is to come near to one another. Napakahalaga po, mga kapatid, ng pagiging malapit sa bawat isa. Kung ikaw ay parang hindi ka mahilig makipagkapwa, kung ikaw ay yung tipong gusto mo lang laging nag-iisa, walang kasama, pagkatapos uwi ka na rin, wala kang nang kaibigan sa church, ay siguro kailangan mo nang maging malapit ka sa Panginoon. Kasi pag naging malapit ka sa Panginoon, automatic magiging malapit ka sa mga kapatid. Ganon din sa church, ganon din sa family, mga kapatid. So, sa pamilya, hindi sapat na matiisin ka, hindi kayo nag-aaway, hindi sapat na mayroong matinding disiplina sa bahay, hindi sapat yung mabait, hindi. Ang pinakamahalaga, kailangan may Kristo sa puso. Sang-ayon po ba kayo doon, mga kapatid? Hindi po, yon, not counted yon sa Panginoon. Mabait, pero walang Kristo. Yan yung sikreto, mga kapatid, ng talagang successful. Napapaisip ko po, mga kapatid, na yung simpleng tao ay pwedeng gamitin ng Panginoon. Basta, meron lang tayong Kristo sa buhay natin. Ang pinakamasaklap na uri ng buhay ay wala kang Diyos sa buhay mo, wala kang Kristo. Pwede rin bukang bibig lang, pero hindi totoo sa puso natin. Okay? Parents in relationship with Christ have patience, wisdom, and understanding. Ayan. Children in relationship with Christ have respect, obedience, and of course, love. Everyone is forgiving, humble, and willing to serve. Yan. So, ang pagkakaisa sa pamilya ay hindi basta't makakamtan sa pagitan ng panglabas na disiplina, kundi yung magkaroon ng magandang samahan. Disiplinado mo yung anak mo, hindi naman nakikipagkwentuhan sa'yo. Walang bisyo, pero walang attachment, wala kayong bonding. Hindi yun masaya, mga kapatid. No? Kaya nga isang pamilya, pag maayos yung pamilya, maganda rin ang reflection po nito sa church. Okay? So, sabi sa Colosas 3:15, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na diyay tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Okay? So, punta tayo sa pangalawang susi. Unity is the key. Yan, mahalaga po ito, mga kapatid. Tingnan natin, balikan natin si Adan at si Eva. Sabi po rito, ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. So yung pangalawang susi, mga kapatid, is yung talagang nakabukod
Tingnan nyo si Adan at si Eva, wala namang magulang. Bakit sinabi ito sa kanila? O bakit sinabi ito ng Panginoon? Wala namang binan si Adan at si Eva. Sila lang. Ang ibig po sabihin dito ay, ito po ay yung future. No? So sa pag-aasawa ay tinitingnan po talaga yung future, yung mga single dyan. No? Tinitingnan yung hinaharap. Sabi naman ng isa paano mo haharapin kung ang problema ay nasa harap? Kaya talagang gusto nila, maganda talaga yung hinaharap. Ano po bang ibig sabihin, mga kapatid? Titingnan po natin, hindi lang yung pansamantala, hindi naman tayo magpa-ipokrito tayong mga dumaan sa pagkabinata. Siyempre gusto mo talaga yung nagagandahan ka. Pipili talaga ng maganda. Huwag matitingin sa physical, no? Naniwala ho ba kayo na yung kagandahan ay nadadala ng kabutihan ng loob? Pagka hindi naman ganun kaganda o kagwapo, pag mabait, naganda at nagwapo, tama? Kasi kahit na napakaganda ng mukha, kung masama ang ugali, nakalimutan mo na yung mukha Totoo po ba, mga kapatid? Totoo po yun. Kaya doon sa mga kabataan, dapat tatandaan po natin, yung pong salitang magiging isa, ito po ay napakahalaga, mga kapatid. Puntahan po natin yung mensahe ng word na unity. Unity in purpose and life. Sabi po dito, they shall become one, means that the husband and wife are no longer two separate individuals, but are united in one purpose, one faith, and one direction in life. No longer and I and you, but we. Yung mag-asawa, sila'y magiging isa. Nangangahulugan dito na ang mag-asawa ay hindi na hiwalay na individual, kundi pinagbuklod. Isang layunin, pananampalataya at direksyon. Ang dapat sabihin ng bawat isa ay, hindi na ako, kundi ikaw or tayo. Kumbaga, wala kang pwedeng maging desisyon sa sarili mo lang. Lahat ng desisyon, pinagkakaisahan, pinagkakasunduan. O kahit na tayo, medyo, kumbaga sa araw ay palubog na. Minsan sumasabit pa rin na nakakapag-desisyon na hindi pa kinakausap yung isa. May final decision na. Ay hindi po maganda yon, mga kapatid. Ang sabi po ni Mrs. White sa Adventist Home Uli, sabi po rin, tender ties that bind the family, tie is that closest, the most tender and sacred of any on earth. It was designed to be a blessing to mankind, and it is a blessing wherever the marriage covenant is entered into intelligently, in the fear of God and with due consideration of its responsibility. Yung pong pagkakabanggit ditong tender ties, yung nagtatali, yung malambot na tali na nagbubuklod, ang ugnayan ng pamilya ay nagiging malapit. No? So pag meron kang hihigpitan na isang bagay na marami, talian mo, higpitan mo, para hindi gumalaw, hindi maluwag. Pero ang sabi ni Mrs. White dito ay tender, malambot. Ayan, hindi naman nakakasakal. Bagaman may tali na naging dahilan kaya nagkaroon ng malapit na relasyon ang isang pamilya, subalit hindi po siya hindi siya hard, tender. Napag-usapan natin kayo na hindi naman batayan yung malumanay ay basya ng kabaitan. Pero ako po ay hindi sanay na kinakausap yung mga bata na pasinghal. Ang ibig pong sabihin, mga kapatid, ay bagaman tinalian tayo, pero nandoon ramdam natin yung pagmamahal. Hindi yung sakal na sakal ka. Yun ang ganda ng sinasabi po rito, Ito ay disenyo or design upang maging isang pagpapala sa sangkatauhan. Ito ay isang pagpapala saan man mapuntang isang pamilya, mga kapatid, ang makakakita sa kanila ay magiging inspirasyon sila. Sabi po sa Amos 3:3, makalalakad baga ang dalawa na magkasama liban na sila'y magkasundo. Mahalaga po kaya nga unity in purpose and life. Okay? Becoming one means, ito po, yung pagiging isa, the power of unity. United in emotions. So ito po yung ilan sa mga kahulugan po nitong pagiging isa sa mag-asawa. Sabi po dito sa unang Pedro 3:8, sa madaling salita, magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at mapagpakumbaba. Pag sinabing united
ang emosyon dapat ay isa yung nararamdaman. Hindi yung ang saya-saya ng isa, yung isa naman malungkot. Tapos ikaw na masaya, wala kang pakialam kahit ang partner mo, asawa mo ay hindi masaya, malungkot. Ako po ay sobra po akong apektado kapag yung misis ko malungkot. Lalo na kapag kaya sa malungkot dahil may nagawa akong hindi niya nagustuhan. Alam niyo yun, pag mahal niyo yung asawa niyo at anak, pag malungkot siya, malungkot din kayo. Pag merong isang pamilya, miyembro ng isang pamilya na sobrang saya niya kahit ang pamilya niya ay namumroblema, wala yun. Walang unity yun. Hindi yun yung sinasabi ng unity in emotion. Ano? Kaya papalad tayo dahil meron tayong Diyos na pinaglilingkuran. Kasi kung pupunta tayo sa labas, may mga ama ng tahanan o ina ng tahanan, pagkatapos sa trabaho, hindi mo na uuwi. Kahit alam niya na hindi matutuwa yung kanyang asawa, pamilya. Pero mag-i-enjoy muna, mag-happy-happy muna ng kanyang barkada. Masaya sila. Pag uwi niya, malungkot yung kanyang asawa. Pero okay lang sa kanya. So, hindi po iyon ang ideal, mga kapatid, na family. So, tayo po ay pinag-aaralan natin ito para ito po'y maibabahagi din natin sa iba at maipapakita natin sa ating mga kapatid, kaibigan at pamilya. Yan po ang gusto talaga ng Panginoon. Sa payong ito, para ito sa church, kung titingnan natin, pero mahalagang makita po ito sa ating pamilya. Pangalawa, mutual care. Ano po itong mutual care? Gusto kong basahin itong Galatians chapter 6 verse 2. Carry each other's burdens. Ayan. Ito po yung, pag sinabing mutual care, mga kapatid, ibig sabihin, dalawang taong parehong may malasakit sa isa't isa. Pagmamahal na wala mang usapan, kahit di nagsasabi ng I love you, pero nararamdaman. Iniingatan ko siya, iniingatan niya ako. Iniingatan namin yung pamilya namin. Yun po yung tinatawag na mutual care. Kaya kailangan natin, mga kapatid, ang mahalaga yung pinapakiramdaman natin yung ating mga kasambahay. Kung ano ang napakiramdam nila, sila po ba'y walang problema. Kasi kung meron at tayo ay walang pakialam, ay mahirap po yun. Dapat ay maramdaman din nila yung ating pong pagmamahal. No? Carry each other's burden. Huwag pa hayaang pinapasan ng mga anak ang problema, ng asawa ang problema, lalaki, babae, tapos yung isa walang pakialam. Alam mo, ang gandang pagka atin po itong nailalagay sa ating puso at isip, kahit na tayo may mga edad na, kahit na mga magulang na, makikita, nagre-reflect ito sa atin. At ang mga kabataan sa loob ng iglesia, mga kaapu-apuhan, ay ano po, na ipapasa ang magandang samahan sa loob ng iglesia. Sabi dito sa 1 Corinto 13:4 hanggang 5, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mag-inggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Meron akong napanood na, mahilig akong mapanood ng mga may lesson na mga short video clips sa YouTube. Merong isang tatay umuwi, kinuha yung cellphone, pasalubong niya doon sa bunsong anak. Naku, tuwan-tuwa yung bunsong anak. Yung ate, masaya din siya. Masaya din talaga siya, pero hindi niya in-expect na meron din siya. Mamaya kinuha nung tatay yung isa pa at meron pala para sa kanya. Mas lalo siyang natuwa. Hindi mo makita doon sa mukha ng bata na nainggit siya. Alam ko hindi scripted yon, talagang ginawa nung tatay yon. Pero makita mo doon sa ate, hindi siya naghinanakit. Natuwa siya na meron. So meron din pala siya. So naintindihan niyo po yung sinasabi ko? Kung maring meron kayong mga kapatid, baka yung mga kabataan, baka mamaya naiinggit kayo. Ayaw ng Panginoon ng ganon. Baka naman hindi kayang bumili ng sabay-sabay na regalo. So kahit bata pa, basta't marunong na tayong maunawaan ang sitwasyon, mahalaga na i-apply natin ito, mga kapatid. No? Pangatlo tayo, sharing joys and sorrows. A loving family is not just a group of people living together. It's a place where emotions are shared, where joys are celebrated together, and sorrows are carried together. So, ang isang mapagpamahal na pamilya, mga kapatid, ang sabi po ay hindi lang na sila ay magkakasama sa isang bubong. Ito ay isang lugar kung saan hindi lang present kayo dahil lahat, kundi nagbabahaginan sa isa't isa. Pati yung damdamin, yung emotion, yung kasayahan, kalungkutan, kung masaya o malungkot, lahat ay nagdadamayan at nagsisharing sa isa't isa. Napakaganda na isang anak ay parang
kaibigan lang ang turing sa magulang. Kaya pagka ganon ay sa halip na magkwento yan sa mga kaibigan at barkada niya, ay sa magulang magkikwento sa kapatid. Pero kung ang magkapatid ay hindi magkasundo, mas alam pa ng mga barkada niya kung ano yung problema. So, hindi ito yung plano o panukala ng Panginoon sa pamilya ng mga naglilingkod sa Kanya. Okay? Sa Roma 12:15, magkigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Yan. Hindi ho po pwede na kahit sa loob ng iglesia, mga kapatid, meron akong nabasa, bagaman hindi natin tanggap yung doktrina ni Rick Warren kasi may yon na once saved, always saved at saka yung predestination. Pero pagdating sa pagpapalago ng church, napakaganda yung kanyang mensahe. Pwede nyo rin yung i-apply. Kung may bisita dito, pumunta kayo sa ibang church, i-apply nyo. Yung po bang mga kapatid, kinukumusta natin? Baka kasi nakangiti lang yan, pero may problema pala. Kasi marami yan mga kapatid ang tahimik, lalo na sa malaking church. Masaya. Pero pag kinukumusta, kinikilala, malaman-laman mo pala. Halos wala na siyang inaasahan. Tapos wala pang maramdaman na pakikiramay ng kapatid. So mahalaga po yon, lalo na sa pamilya, mga kapatid. Lalo yung mga magkakapatid, dapat inaalam. Kaya nga meron tayong mga napapanood na mga nagpapakamatay, hindi alam ng mga kapatid at magulang. Problemado na pala sa school niya. Bakit? Ikanya-kanya walang pakialaman. So dapat sensible tayo sa mga bagay na yon kung ang ating bang kasamahan sa pamilya o sa church, lalo na sa mag-asawa. Hindi po pwede na hindi natin alam na may problema na pala yung isa. Okay? So ang last po dito ay love is the key. Ayan. Number 4 dito, loving and forgiving. So, ang isang matatag at makadiyos na pamilya ay hindi, ibig sabihin ay tahimik, successful, mayaman. Hindi ganon. Kundi dapat ay naroon yung pag-ibig. Sa Colosas 3:13-14, magpasensyahan kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Ayan. So, sa pamilya na puno ng pagmamahalan, ito po ay natututo tayong maging matiisin, magpatawad, at nandoon po yung pagmamahal na walang hinihingi na kapalit. Yan. Yung pong ating turing at pagkikir sa ating kapatid, mapamilya o mapa sa iglesia, ay gagawin natin na wala tayong hinihintay na kapalit. Huwag natin iisipin, mga kapatid, yung pagkapanahon ng year-end program, may tinatawag pong exchange gift, tapos masama ang loob. Naku, binili ko halagang 200, ba't ang nabunot ko ay 50? Minsan ganun tayo. Gusto na bumawi, dapat sulit, no? Hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Kailangan ay merong sakripisyo. Yan po yung ibig sabihin, no? Bear with each other. Nangangahulugang pagpapasensyahan at pagtanggap ng kahinaan sa bawat isa. Hindi pwedeng, ikaw kasi. Hindi po pwede. Kung ano yung kapatid, kung alam mo mahina siya, slow learner, or kaya sa loob ng iglesia, ay hanggang ganun lang, hindi natin siya pwedeng huhusgahan doon. Dapat ay tanggapin natin kung ano siya. Alam nyo, may iwasan po yung pataasan sa isa't isa. Tanggapin, ang isang tingin natin ay mas mababa, ay tanggapin kung hanggang saan lang kanya-kayanan. Hindi po pwedeng lalaitin. Ay, wag yan. Wala yan. Di marunong yan. Lalo na pagka babanggitin pa sa salita, ay naku po, mahirap yun, mga kapatid. Forgive us, the Lord forgive you. Mahirap po yung hindi tayo maunawain, hindi tayo mapagpatawad. Pero gusto natin patawarin tayo ng Panginoon. Hindi po pwede. 1 Corinthians 13:5, love keeps no record of wrongs. Ayan, hindi po ililista kung ano yung mali nung kapatid o kasamahan sa church o asawa. Hindi po. Dapat ang Panginoon kung paano hindi po inaalala ang kasalanan natin nung tayo patawarin. Dapat ay ganun din po tayo. So sa konteksto ng pamilya, mga kapatid, yung mga magulang na nagpapatawad sa mga anak kahit na paulit-ulit na nagkakasala ay isang napakagandang halimbawa. Diba? Halos ganun naman yung mga magulang. Kahit na makulit, paulit-ulit, kakasala, ang anak palagi pa rin nagpapatawad. So, yung magkakapatid, ganun din, nagpapatawaran din sa isa't isa, lalo po yung mag-asawa.
Kaya dito sa panghuli natin, encouraging and uplifting each other. Ayan. Sa 1 Thessalonians 5:11, therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Ayun. Kapag may nagkakamali ng isang kapatid, kahit pa ang mga magulang ay hindi dapat aawayin at sisisihin. Sa aming mag-asawa ay nakakaintindihan kami. Bagaman yung misis ko minsan ay nagsasalita, pero alam ko na sa kanyang kalooban ay hindi ganon. Pag may nagawa akong mali, ginawa yan. Pero mamaya-maya mararamdaman ko na nasabi lang niya yon, pero sa totoo ay hindi siya ganon. So ganon po mga kapatid, ng mga bagay na alam mong may nagawa siyang mali, sisisihin mo pa, hindi mo titigilan. Ikaw kasi, sabi ko sa iyo, wag yan eh. Alam niyo yung damdamin natin, mahirap, hindi na yan maaando. Kumbaga sa pag-type mo o kaya pag-edit mo ng bagay, iaando mo, pwede na. Pag nasabi mo na isang bagay, ang isang salita, at nasakta na, mahirap na. Kaya nga, may mga pagkakataon na maaaring nakarinig din tayo ng salita na hindi natin nagustuhan, pero kung nakita naman natin na yung nagsalita sa atin, ay kilala naman natin na hindi naman siya ganon kasama. Ay sabi po doon ay huwag po nating itatandaan po yung mga pagkakamali niyan. Kailangan ang pagbibigay po ng encouragement sa bawat isa. So sa loob ng pamilya o simbahan o pagiging mga magkakaibigan, mahalaga ang pagbibigay ng encouragement, pagbibigay ng lakas ng loob. Lahat tayo ay may mga kahinaan, dumadaan tayo sa mga pagsubok. Napakaganda pong na ito po ay ating ina-apply, mga kapatid. Kasi ito po talaga yung larawan na gusto ng Panginoon na makita sa pamilya, sa iglesia, at makita ito ng mundo ng ating ng sanglibutan sa kanyang bayan. Okay? So i-recap po natin ito, yan yung 5: united in emotion, mutual care, sharing joys and sorrows, loving and forgiving, and encouraging and uplifting each other. Sa huli, gusto ko pong basahin po ito. Adventist homepage 179. The husband and wife are to be as one. Their interest should be the same. So, nawa mga kapatid, ng mga mensaheng ito ay maging inspirasyon ng bawat isa sa atin, ng bawat pamilya, sa mga kabataan, pag-pray na ang inyo pong magiging future na family ay sama-sama na naglilingkod sa Panginoon. Okay? So, sa ating pong konklusyon, ang gusto kong i-diin sa atin, ang pinakasentro po talaga nito ay si Kristo. Si Kristo ang Panginoon, ang pinakasikrito. Ang pag-ibig sa Panginoon ang magiging daan upang magkaroon ng unity. At ang pag-ibig sa Panginoon ang pinakamahalagang susi. Sa buhay natin, hindi lang sa doktrina, sa buhay natin, we should be Christ-centered. Happy Sabbath po sa ating lahat.